At ayun po, I think we're all set mga kababayan. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao, pati po yung nasa abroad. This is Teacher Roland, Teacher Jologs, live na live po dito po sa Makati City mga kababayan. Okay, at welcome po sa aking presentation na kung saan malalaman po natin paano ba nakakatulong, no, si Teacher Roland at ang aking center, no, na yung mga student namin ay makapagtrabaho sa South Korea, or simple lang, no? Paano nga ba makapagtrabaho sa South Korea? Ayan. Check ko lang yung quality ng sound ha kung may nag-reply na po sa aking team. Okay? Okay, ayan. No. Baka meron po mag-reply. Kamusta naman po yung boses ko ba? Okay lang po ba? Malakas po ba? Ayan, naririnig po ba natin? Okay? Pa-check po kung may magko-comment. Alright? Yan, sa lahat po ng may mga tanong, mamaya po ako magsasagot ng lahat ng katanungan nyo po. No, magkakaroon po tayo ng question and answer portion. Naku, ang dami natin bisita ngayon. Okay, ayan, no, at sa lahat po ng mga ayun na pa yung comment. Pasensya na po. Alright, ayan, no, shoutout muna natin mga bumati from Iloilo, from Aklan, ang lalayo niyan ha. Iloilo, Bohol, Aklan, Calamba, Laguna, Angeles. Okay, naimbag nga rabi sa inyong atanan sa lahat po na Ilocano at maayong gabi sa inyo mga day. Okay, Antipolo, General Trias, Tagaytay, Montiplo, ang dami natin bisita. Okay, start na tayo ha para hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Okay, ayan no, ako muna yung magtatanong mga kababayan. Gaano kalaki ang maitutulong kung sakaling sasahod ka ng 89,000 pesos po? Ito na po yung sahod, minimum salary by next year po sa South Korea. Okay, ito po yung magiging dahilan kung bakit tayo magsa South Korea mga kababayan. Okay, ayan no, gusto niyo po ba ito? Okay na po ba sa inyo? Kulang pa po ba yan? Okay, magsasabing kulang pa to ay bay, hanggang doon lang po. Okay, yan, bawal lang po i-video recording to ha, pero pwede tayong mag-screenshot po. Pag usaping pagkukorea, mapapansin nyo po sa Facebook, naku po, naglipa na. Okay, yung maraming naka-jacket na kulay blue, ito pong jacket na to ay inaasam-asam ng libo-libong Pilipinong maisuot. Kapag meron ka nito, ganap na po na kayo po ay magtatrabaho, no? Sa South Korea. Ang jacket na to ay binibigay hindi po ni Kuya Will ha. Ang nagbibigay po nito ay ang gobyerno po natin. Kapag binigyan ka nito, ganap na po na kayo po ay magtatrabaho na, no, sa South Korea mga kababayan. Okay, ayan, no. So sana makasuot din kayo niyan. Gaya po nito, kakalagay ko lang, pasensya na po. Hindi po yung updated slide ko po ay nasa opisina ko. Okay, hindi ko na na-update ito. December 19 naghatid po tayo at abangan nyo po no sa next week at next week sunod-sunod po tayo maghahatid ng mga estudyante. Mag-iingat po kayo sa mga naglipa ng picture sa internet. Yung iba po doon, hindi po tayo nakakasigurado kung estudyante po nila. At may nakita po kami, nagpe-picture, hindi naman pala nila estudyanteng, mapakita lang po sa inyo na meron silang natutulungan. Mag-ingat po kayo. Yan, lahat po ng larawan na makikita nyo po sa aking presentation, nakakasigurado po kayong lahat po ay galing po sa aking center. Alright? So we have 11 center nationwide mga kababayan, and of course the #1 Korean language center in the Philippines, no, November 9. No, kwento ko lang no ito po si Merham, no, sana po ma-inspire po kayo. Alam niyo po no, si Merham ay estudyante ko sa Davao. Okay, may center tayo sa Davao City, no. Nag-exam po siya 2019, no, pumasa po siya sa eksaminasyon sa tulong siyempre ng ating review center, no. Pero pagdating po sa kanyang colorblind test o Ishihara test, bumagsak siya. Sumubok po siyang muli 2020. Okay? At pumasa na naman sa exam, pero sa kanyang exam ng color blindness Ishihara, okay, ay hindi na naman siya nakapasa. Nawalan na po siya ng pag-asang makapagtrabaho sa South Korea mga kababayan. At dahil doon, ayaw niya na mag-Korea. Okay? At ng isang gabi mga kababayan, alright, nag-PM sa akin yung secretary ko, no, sa Davao City, yung branch ko po doon, at
Naawa daw po siya kay Merham. Siya daw po ay natutulog na lang sa padyak kasama ang kanyang mag-ina. No? At gusto ng sekretary ko ipatuloyin muna sa staff house ko diyan sa Davao. No? At ako naman ay maawain tao at naawa tayo. Pinatuloy po natin siya. Pero kinausap ko kinabukasan si Merham. Okay, Merham, sabi ko gusto ko mag-exam kang muli. But this time, we will make sure ipapasa mo na yung colorblind test. Pero sa ngayon, Merham, imbis na magpadyak ka, magturo ka sa branch ko sa Davao. Ay, 2 beses naman ang pumasa sa exam. Ibig sabihin, magaling po siya doon sa Korean language po na dapat ipasa. At ayun nga po, naging mas maayos po ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang mag-ina at nag-exam po siyang muli sa pagkakataon, sa pangatlong pagkakataon, no? Siyempre, napasa niya ulit yung Korean language test at sa ikatlong pagkakataon, napasa niya na po, no? Yung colorblind test. Mga kababayan, si Merham po ay pang-siyam ko na estudyanteng nakaalis kahit na colorblind po, no? So sa makatuwid ang sinasabi ko po, ang kinikwento ko lamang po, kahit colorblind, kaya po natin matulungan makaalis po. No? Ayun po si Merham from Davao. Ito po, nung October 30, isang estudyante. October 23, 8 estudyante ang umalis. No? October 16, 13 na estudyante mga kababayan. October 10, 9 na estudyante. Ganito po ha, karami ang hinahatid ko kada linggo. Mga kababayan, this is why my center is the #1 Korean language center in the Philippines at wala pong biro, walang halong fake sure dyan, fake student, wala po. Ang lahat ng yan ay galing po sa mga centers ko po, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya masanay na kayo, marami po akong estudyante, no? Yan, at marami po kasi tayong natutulungan, syempreng makapasa. Mga kababayan, ang expertise ko ay yung mismong exam. Kaya po, no, daan ang natulungan ko pong nakapasa. Yan, halos 1,000 na rin po, no? At natulungan nating makapagtrabaho sa South Korea. Halos linggo-linggo po, mga kababayan, pasensya na kayo. Hindi po updated tong slide na to. Okay? Ayan, at yung aking slide ay nasa opisina, is been a while. Okay, sana ha, simula, okay, hanggang sa mahatid ko sa airport. Yung po, yung papakita kong ginagawa ko. Paano tayo nakakatulong sa mga kababayan, okay, natin na gusto makapagtrabaho sa Korea, no? At kumita nga po ng 89,000 minimum. Okay, at ayun nga po, makapagtrabaho sa South Korea. Sa loob lamang ng 1 taon, 1.5 taon po ay nakapagtala po ako ng halos 500 kababayan nating natulungan po makapagtrabaho sa South Korea. Muli, wala pong peking larawan dyan. Nakita nyo naman, nandyan po ako. Nakita nyo naman yung mga ngiti ng mga estudyanteng matagumpay na sila po ay ganap na makapagtrabaho po sa South Korea. No? Sana po sa susunod ay kayo na po yung matulungan ko pong makapagtrabaho sa South Korea. Ay, ito po si Onyok. No? Si Onyok po yung pinakamaliit na lalaking estudyante namin. No? 4'11". Okay, hindi ko sinasabi na walang height limit ha. Wag naman po sana yung baka may mag-apply sinlaki ni Baby Giant ay ang liit nun, ha? Okay, hindi po pwede yun. And of course, si Dane, okay, yung nakadilaw po, okay, yan, si Dane po ay isa sa kauna-unahan namin na nakapag-Korea na grade 3 lang ang natapos. Yes, mga kababayan, totoo pong sinabi ko, kahit hindi po nakapag-aral, pwede pong mabago ang buhay dito. Okay? Yan. Bukod dyan, meron tayong hindi nakatapos sa high school at may aalis na naman ako na hindi po nakatapos ng elementarya. Okay? Ayan, no? So, ganyan po karami ang aking natutulungan, ha? Sana, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, yan, kayo naman yung susunod kong mahatid po sa airport. No? Kuha ko po yan, ha? Sa airport kasi nga simula hanggang sa mahatid ko po sa airport, ayan na po, numbers don't lie. Hindi po nagsisinungaling ang bilang. That is why, no, my center again is the #1 Korean language center in the Philippines po. Ito na po yung pinakamarami kong hinatid in just one day, 22. Alright, yan. Pag-usapan po natin yung patungkol sa babae po, no? Baka napansin nyo po, nangingibabaw po yung bilang ng mga lalaki. Yes, no?
Espesyal sa amin kapag may nakakaalis na babae. Gaya po nito ni Miss Maribet, no? Si Miss Maribet Fumar, no, ay call center agent. Sabihin ko po yung height and weight niya, ha. Siya po ay 80 kilos at 4'9". Okay? Siya na yung pinakamaliit na hinatid ko sa airport. Matakin nyo 4'9" na hired. Alright? Pero mga kababayan, na ang trabaho ni Miss Maribet Pumar na dating call center agent ay grinder at welder sa paggawaan ng barko. Okay? So this is the challenge mga ladies, no? Yan. Hanggat maaari po kasi lahat ng estudyante namin, pinapacheck namin lahat ng pwedeng mapasukan, no? Pero dun sa mapasukan na yon, kasi alimbawa, yan, shipbuilding, manufacturing, no, farming, i-check nyo lahat na willing kayo na tanggapin yung trabaho na yun. Mantakin nyo, ha, from call center agent, welder at grinder po siya sa paggawaan ng barko. Kinaya niya po ang trabahong yon. Okay, ang pinaka worst case scenario na kanyang naranasan sa Korea, inabot siya ng 3:00 ng madaling araw na nagtatrabaho. Ang tanong, girls, kaya nyo po bang ganun ang trabaho? Boys, kaya nyo rin po ba? Random po ang magiging trabaho, depende po, no, kung sino po ang mag-hire sa inyo, no? Yan, from 80 kilos, ngayon po ay 65 kilos na lang po si Maribet Pumar. Ang pinakamalaki niyang sinahod ay umabot po sa 150,000 pesos isang buwan. Mantakin niya yung 150,000. Ganun ba ang kinikita natin sa isang taon sa Pilipinas? Pag-isipan niyo mga kababayan, no? Meron pa isang malaki na, ito si Miss Maria, okay? At tindera. Naku, may aalis na naman akong tindera. Okay, pang-apat, no? Okay, si Maria po ay dati rin, ngayon pumayat din po siya. Maganda dito yung mga matataba pumapayat Yung mga payat gumaganda yung katawan. Yung mga maitim pumuputi sa South Korea. Yung mga pangit gumaganda sa South Korea. Okay ba yung ganon? Okay. Sa Pilipinas po ba nakakaganda? Ayun po, maraming istorya mga kababayan, no? At gustuhin ko man ikwento lahat. Siguro yung mga iba dito ikikwento natin, no? So again, no, alam niyo po ang pagkukorea po ay natigil ng 1 taon at 8 buwan. Okay, at pagkatapos po nung pumalo ng napakamarami, no? Napakaraming tinulungan ng gobyerno natin, no? Okay, yan at makapagtrabaho sa South Korea. Okay, yan na. At ito po yung mga ilang picture ko ng pre-pandemic at marami pa. Okay? Magkwento pa ako ng ilan, ha. Yan, sana wag po kayong antukin. Yan, pasensya na po kung more on story tayo dito. Gusto ko kilalanin niyo ako. Gusto ko alamin niyo kung ano yung ginagawa ko at paano tayo nakakatulong na. Okay, at baka ma-inspire po kayo sa ilang mga kwento rito. Alright? Siyempre maganda mas may kwento para totoo. Okay, di ba? Itong estudyante ko si Albert, no, nagtatrabaho siya sa Taiwan. 35,000 monthly ang sahod niya sa Taiwan. Nasa abroad, no? Okay, 35,000, malaki 'yun, no? Mas malaki kaysa sa minimum salary sa Philippines, syempre. Pero nung nalaman niyang mas malaki sa Korea, hindi na siya nagpatuloy sa Taiwan, nag-Korea po at nakaalis po, no? Ito po, mas malaki ang sahod, 60,000 nasa Japan na. Napakagandang bansa. Pero munong mas nalaman niyang mas malaki ang sahod sa South Korea, umuwi, nag-aral, nag-Korea. Kung iisipin natin mga kababayan sa lahat ng bisita ko nanonood ngayon, kung yung sahod nyo ngayon nasa Pilipinas kayo ay wala pang 20,000, sila nga 30,000, 60,000, mas ginusto pang magtrabaho sa Korea. Tayo pa po kayang mga nanonood ngayon. Hindi ba natin gugustuhin yung magtrabaho sa South Korea? Eto po, no, mga kababayan, no, kala niya wala nang pagbabago sa buhay niya. At 39 years old nakaalis, nakita niyo naman sa itsura ni Arnold Bagno. Yes, mga kababayan, siya po ang pinakamatanda kong estudyante na nasa South Korea pa rin ngayon. Okay, dating nagtatrabaho sa Manila City Hall for 10 years. Government employee for 10 years. Ngayon po, 47 years old, still kicking, nasa Korea pa rin, mapalad na nagustuhan ng amo, nire-contract. Pag okay kayo sa amo ninyo, masipag kayo, maaari kayo ma-recontract, gaya ni Arnold Magno po. Na ngayon, syempre, no, malaki na ang pundar, milyonaryo na po ito. Pero gusto niya pa rin sa Korea po. Okay, hanggang sa gusto pa siya ng amo niya. 47 years old, nasa South Korea pa rin. Ito po yung unang alis niya at hinatid ko po siya ulit September, no? Yan, meron pong ilan na hindi po pinapalad, no, na ma-recontract. No, pero baka nakita niyo sa larawan, no, na nakabalik na po si Paul Castro. Dalawa lang kasi yan.
Matapos ang kontrata mo, uwi ka ng Pilipinas. Kung gusto mong bumalik ng Korea, mag-exam ka ulit, no? Pero pag nagustuhan ka ng amo mo, vacation lang. Okay? Tapos balik ka ulit ng Pilipinas, no? Isa na namang kwento, no, na estudyante ko na nagbalik South Korea po. Okay? After 6 years working in South Korea, si Miss Yolanda ay pinalad muli makakapagtrabaho sa South Korea. Kasama niya ang asawa niyang nagtatrabaho sa South Korea. Sa lahat po ng nanonood sa akin mag-asawa, ngayon po, what if kung dalawa po kayo parehas nagtatrabaho sa South Korea? Okay, pasyensya na po ha. Pag nangumusta ako ng estudyante kung nasa Korea, ang lagi kong tanong, may napundar ka na ba? May ipon na po ba? Yan. Sa ngayon po, ang mag-asawang ito ay meron na pong 5 rooms na 2-story house. Okay? At may 6 na ektaryang lupain na taniman, no, sa Santa Ignacia, Tarlac, no. At patuloy pang ulit, no, na sinisecure ang kanilang future. Meron po silang anak. Yan. Malay nyo, sa mga nanonood sa akin mag-asawa ngayon, parehas po rin kayong palarin na nagtatrabaho sa South Korea, gaya po ni Yolanda at ni Harold po. No? Isa lang po sa marami ko na estudyante, ha? Okay, na mag-asawa. Si Michelle Gowes, estudyante ko, pinsan din po ni Harold at Yolanda, dating nagtatrabaho sa bakery po. No? Yan, ito po, sana makabalik si Jeneline Calika, nakakapasa lang yan po ng exam, no? At tawag dito, no, balik manggagawa, hopefully, no? Yan, sa ngayon, meron na po siyang 3-story house at meron na po siyang malaking farm din, no? At pamilya po sila ng may grape farm sa La Union at may malaking truck na siya. Yun ang napundar. At 29 years old, sana makabalik muli sa South Korea si Miss Jeneline Calika na dating government employee, no? At may-ari ng farm, no? Yan, magkakapatid, marami na akong natulungan magkakapatid. Ito, pinakabata mga kababayan, as young as 18 years old, pwede na po tayo makapag-Korea. 18 years old and well, technically, walang work experience. Okay? Yan, sino dito yung mga bisita kung walang work experience? Meron ba? Okay, meron ba akong mga bisitang walang work experience? Alright? Yan. Anyways, mga kababayan, no, kahit wala tayong work experience, pwede po makapagtrabaho sa South Korea. Okay? Yan, tinan nyo po, 18 years old ha. 2 beses to nakapag-Korea. Pati yung kapatid dito, o kuya niya, ay nakapag-Korea rin ng 2 beses na. Naging estudyante rin namin. Pati yung kapatid nila ay paalis na rin po. Rubia, no? Brothers and sister na natulungan natin, no? Yan, makapagtrabaho sa South Korea. Yan, no? Anyways, ayun, ulitin ko lang po sa lahat po na nagtatanong, pasensya na po kung sasagutin ko lahat ng tanong nyo ngayon, maubos ang oras natin at hindi po natin matatapos ito. Magkakaroon tayo ng question and answer portion. And of course, pwede nyo po kung i-PM o tawagan. Yan, mamaya after ng presentation po natin. Yan, shoutout po sa lahat po ng driver. Okay, naku, marami na ako natulungan na driver. Armored car driver, bus driver, taxi driver, TNBS rider, tricycle driver, delivery rider, lahat na yata ng driver, pati pahinante, sama nyo na. Okay? Trailer truck driver. Yes, trailer truck driver na galing sa Middle East. Natulungan ko pong makapagtrabaho sa South Korea. Sa lahat po ng driver ngayon, kung kinaya nila, sana kayanin nyo rin. Ito po si Jerome, pati kuya nito ha, na tricycle driver, nakakapagtrabaho sa South Korea. Ayan, proud na proud ako. Alam nyo po, no, gagraduate na lang ng college si Charis, hindi niya pinagpatuloy at tumuloy na lang sa South Korea. Ang reality, mga kababayan, ito po ang reality ha. Kapag po ba kayo'y nakatapos ng college sa Pilipinas sa tag-apply ng trabaho, nakakasiguro po ba kayo na 89,000 po ba ang sasahurin nyo kada kabuan nang tapos ka ng college? Yun po yung masakit na katotohanan dito sa Pilipinas, no? Malungkot na kakatotohanan, no? Marami na po tayong natulungan na tapos ng college o hindi nakatapos or professional na mas pinili pong makapagtrabaho sa South Korea. Ayan, no? Shout out po sa lahat ng Army. Ayan, si Miss Crisbel Makalalad ay 3 beses niya nang napanood ang BTS. Alam niyo po, ang ticket na ito nagkakalaga ng 18,000. Last year natapos ang kontrata ni Miss Crisbel. Mabuti na lang sumunod kaagad ang kanyang kapatid na estudyante ko rin po, no? March natapos 2022 at March na dito June 2022 naman umalis ang kanyang kapatid, no? Yan, okay pa rin, no? Yan.
Sana makabalik si Miss Crisbel na nakapasa nung kamakailan lang. No, marami na tayong natulungan, no. Ito walang work experience from my hometown Olongapo City. Shout out po sa lahat ng mga taga Sambales. Ayan, taga diyan po ko, Olongapo City, diyan po ako lumaki. Pero 7 years na po tayong nakatira dito sa Makati City, no. Yan. Ilang taon na po ba kayo sa trabaho ninyo? Okay, gaya po nito, no, ni Ulysses Alam na 9 na taon na nagtatrabaho po sa Mall of Asia, no. 2 beses pang bumaksak sa exam din ito. At sa pangatlo, doon po siya nakapasa at tuluyan pong, of course, naging milyonaryo ang aking inaanak sa Rizal na from Isabela. Shoutout po sa mga taga Isabela, sa mga lahat ng Ilocano po, no? Okay, yun, no? Daming driver. Salamat po. Okay, ayan, no? Online. Ayan. Mga kababayan, ako po ay nagsimulang magturo online bukod sa face-to-face. Yes, meron tayong 11 branches nationwide. Pero alam nyo po, no? Nagsimula ako online. Okay? Yan, at marami na po akong natulungan na nag-aral online. Ito po, makabalik ng South Korea. Ito, nakabalik ng South Korea. Dating nagtatrabaho sa Taiwan, marami tayo. Shoutout sa mga ex-Taiwan o nasa abroad ngayon. Okay, marami akong natulungan, no? Ito, tinuturuan ko to online, nasa abroad pa to noon, Ito rin online, nasa abroad pa ito ngayon, no? Noon, okay? At ayan nga po, 2 beses nang nakapag-Korea, no? Yan, at ito po, no, pati kapatid nito nasa Korea na rin. Grabe, no. Marami na akong natulungan magkakapatid. Ito Mundoy, tawag dito si Odysseus, mga online student to, online student at ito po, kwento ko lang. Kwento ko lang mga kababayan. Hindi ko sinasabing magaling kami, ha. Pero ito yung nangyari sa magkapatid na ito. Nag-enroll po ito sa center ko Linggo at exam na nila Sabado. Mantakin nyo 5 araw nag-aral, ha? Napasa exam. Salamat po sa teacher na inassign ko sa kanila. Ang aking apprentice, ang pinakamagaling kong teacher online na tinuruan ko, sa kanya ko pinasa lahat ng powers ko. Okay? Masasabi po natin mga kababayan na isang himala. Okay? Yan. Maaring natsambahan. Paalala ko lang po, wag pong matakot sa exam kasi yung exam po ay 40 points. Na kada numero, meron kang pagpipilian ng 4. No? Ang tawag po sa klase ng exam na ito ay multiple choice. May pagpipilian ka lagi. No? Sa tagal ko sa karerang ito, mahigit 10 taon o mahigit 1 dekada na, yes, marami na po akong nakitang nakachamba, suwinerte, pinalad sa exam mismo. Ha? Nakita ko na alam ko sa sarili ko, alam ko sa kanyang performance sa aking klase, hindi siya papasa. Pero nakita kong pumasa. Okay, dahil nga po ang exam ay multiple choice. Pero paalala sa lahat ng bisita ko mga kababayan, ha? Hindi po pwedeng daanin sa pachamba-chamba ang iyong pangarap, ha? Okay, yes, maraming nakapasa pero mas marami pong nakapasa nang hindi dinaan sa chamba-chamba, no? Anyway, sila po ang record holder namin na 5 araw lang nag-aral, mapalad nilang napasa ang exam nila. Magkapatid po from Davao City. Mantakin nyo, online pa yan, ha? Okay, si Lynette Pulgo at Rolly Pulgo. Shout out sa lahat ng mga taga Davao po dyan. Ito, bumalik na po ito sa Korea. Baka nasulyapan nyo sa picture kanina. Rosalie Salcedo from Rizal. Marami tayong natulungan sa Rizal. Shout out po sa lahat ng mga taga Rizal. Okay, ayan. Sana mapapasyalan nyo po yung mga pinag-shootingan ng Korean drama. Okay, ito marami na nakitang artista, pati mga K-pop artists. Marami na ito nakita si Rosalie Salcedo. I-type nyo ngayon yan sa Facebook, no? Basta mutual friend ko, Rosalie, masashock kayo sa ang gaganda ng nito, mga post lagi, no? Pero alam nyo, no, itong si Francis Parrillo, hindi ko ito makakalimutan kasi ang sabi niya sa akin, no, Sir, kaya ko bang ipasa yung exam? Hindi naman ako magaling sa sa high school ako, elementary. Alam niyo mga kababayan, hindi ko po kailangan na magaling dito. Hindi ko kailangan na matalino, valedictorian, hindi po. Ang kailangan ko po dito, marunong makinig, ha. Matyaga at maglalaan ng oras. Isang shot, napasa niya yung exam at nakapagtrabaho. Hanggang ngayon nasa Korea po rin to. 8 years na po mga kababayan. Okay, may 3 anak ito. Dati po siyang cellphone technician dyan po sa Greenhill San Juan from Quezon City. Etong babae na to, si Miss Beverly, ayun siya sa likod. Okay. Ayan, nakita sila sa Korea, no? Nag-picture sila, tinag nila ako. Salamat sa kanila, Beverly, no? Yan. Sandali lang po, inom lang po ako ng water, no? Mga kababayan, kanina, no, meron tayong estudyante, 2 magkapatid, 5 araw nag-aral.
Pero ibahin nyo tong estudyante ko ha. 5 araw nakapasa sa exam ha. Nasa Korea na po. Eto po, 5 taon bago nakapasa. Mga kababayan, iba-iba po tayong intellect ha. Iba-iba po tayong ginagawa sa buhay. Okay? Hindi po tayo pare-parehas ha. Okay? Alam niyo po no, si Frederick nilapitan niya ako dito sa Makati. Mga kababayan, sa 10 taong mahigit ko na sa industriya, bago po ako nagkaroon ng 11 branches nationwide, ako po ay nagtatrabaho muna sa iba-ibang center. Naging inspirasyon ko ang mga pinasukan kong iba-ibang center yan para gawing best center ang aking center. No? Para may brief history po kayo. Nilapitan ako ni Frederick dito sa Makati. Sabi niya Sir, hinahanap kita sa Olongapo, wala ka na pala doon sa pinapasukan mo. Congrats sir, may sarili ka ng center. Sir, tulungan mo naman ako. Mag-e-exam ako muli, pang-4 na exam niya na. Ibig sabihin mga kababayan, 3 beses na po siyang bumabaksak sa exam. At isa pa ha mga kababayan, ang exam po ay halos 1 beses lamang sa 1 taon. Kaya nararapat at dapat nyo po siyang paghandaan at abangan. No? At ayun nga po mga kababayan, no? Tinulungan natin siya, no? Welcome natin sa ating center dito sa Makati, no? Pero sa pang-4 na beses, bumaksak pa rin siya sa exam. Nahihiya siya sa akin at nagsasabi, Sir, pasensya ka na. Wala akong day off at 12 hours daw yung pasok niya sa Unilever Manila. Alright? Pero nangako siya sa akin pang 5 beses, no? Ipapasa niya na yung exam, no? Yan, nung pang 5, pinasa niya na. Pero mga kababayan, ito pa yung kwento. Nagpa-medical siya pa. Pagkatapos kasi ng exam ninyo, anong gagawin? Medical exam. Okay? Nung nagpa-medical po siya mga kababayan, bumaksak po siya sa kanyang medical. Ang problema sa medical niya, no, ay spot sa baga. At tinawagan ako kagad, in-advise ko siya na magpa-medical sa ibang clinic, baka may topak lang. Okay? Yan, may sira lang yung x-ray machine ba? Alright? Ibang clinic, baksak pa rin. Ibang clinic, baksak pa rin. No? Pero alam niyo po mga kababayan, buti na lang spot sa baga. Nakiklear po yun at nagagamot. Naggamot po siya. Nagtsaga siyang gumastos at naggamot. Kasi isa lang yung gusto niya mangyari. Makapagtrabaho sa South Korea. Alam niyo po mga kababayan, nung sinend niya po yung picture na ito, bit-bit ang bandera ko. Teacher Roland, Teacher Jologs. Okay, naiyak po talaga ako. No? Kasi alam ko yung pinagdaanan nito. No? Mga kababayan, hindi ko sinasabing gayahin nyo siya, no? Na inabot ng 5 taon. Alright? Bago makapasa or bumaksak sa exam ng 4 na beses. Gusto ko magsilbi siyang inspirasyon kasi yun ang gusto niya. Na wala siyang ibang alam na makakapagpabago ng buhay niya kundi makapagtrabaho sa South Korea. Yan. Well, anyways, no, meron na tong sariling bahay lote at certified milyonaryo na po, no? It's been a while, no? It's been 3 years na rin po, no? Yan, mag-4 na taon na rin po siyang nasa South Korea. From Olongapo City, my hometown po, Frederick, no? Sana po ay nagsilbing inspirasyon po sa inyo, no? Yan, marami na po ako nakita magkakaibigan. Ito po, magkaibigan, no? Shoutout po sa lahat ng mga nanonood sa akin, magkaibigan. Magkakaibigan, magkakasama sa trabaho. Meron po akong no? Grupo ng mga security guard. 6 na galing sa isang agency. Okay? Yan, nasa South Korea na po. Now, shoutout po sa lahat ng mga nanonood sa aking ka-59. Hindi ko alam kung bakit ang gagaling nyo kapag nag-exam. Now, joke lang. Pag naka-duty kasi, nagtsatsaga sila. Kaya pag security guard, ang gagaling pumasa na exam. Shoutout po sa lahat ng ka-59. Kung ikaw ay ka-59, comment ka lang dyan, no? Ka-59. Alright, no? Anyways, professional, no? Teachers, engineers, accountant, no? Eto, nurse, 3 lang naman sila, no? Yan, mantakin nyo ha, mga tapos ng kolehiyo, professional na, pero pinili po. Okay, ayan, no? Pinili po yung tao dito, magtrabaho sa South Korea. Ayan. Ay, may nakita ako na, na nag-comment, okay, gawa daw ng GC, boss, hindi po pwede yung dito yan ha. Alright, ingat po kayo, wag po kayong papasok sa mga GC ha, na nandito po, yan, mga po yan, mga fishers po yan, nangingisda, ingat po tayo. Yan, shoutout po sa lahat ng ka-59. Bawal pong manghikayat gumawa ng GC,
Alright, sa lahat po na mag-PPM, may mga katanungan, walang problema, i-PM nyo po ako. Okay, ayan, mamaya, no, i-send ko po yung link ng aking Facebook. Kung may tanong po kayo, wag po kayong magtanong sa mga GC na yan. Okay, mga nangingisda po. Boss, hindi po pwede yan dito. Yung iba kasi, no, alam nilang malakas kami, kaya pumapasok dito. Alright, ayan. Boss, hindi po pwede yung GC dito, ha. Ayan, pasensya na po. Okay, boss, kung mangingisda ka, wag po dito. Alright, ayan, no. Ito po yung aking Facebook account, ha. Kung may tanong po kayo, wag po kayong maniwala sa mga GC na yan, okay? Yan. So, anyway, sa lahat din po ng hindi makapanood ng maayos, i-PM nyo po yung inyong contact person po. Tawag dito, simultaneous po tayo. Naka-live po ako ngayon sa aking Facebook. Pwede nyo panoorin yung replay po. Yan. Maraming salamat po. Okay, ayan. No? So, anyway, sa mga kababayan, marami pa po akong kwento sana pero maubos nga po yung oras natin. Okay. Sa loob po ng aking mahigit 10 taon sa industriyang ito, halos 900 na kababayan na po natin ang natulungan ko pong makapagtrabaho sa South Korea. Okay, again, this is Teacher Roland, Teacher Jologs. Yan, the CEO and the owner of the #1 Korean Language Center in the whole Philippines. Ayan, 11 branches na po. Sana sa susunod, kayo naman po yung matulungan kong makapagtrabaho, no? Sa South Korea. Again, live na live po tayo dito sa Makati City. Alright, no? At anyways, nagsimula ako magsalita ng Korean language 2004. Pero kwento ko lang ha. Baka tanungin nyo ako, sir, nakapagtrabaho ka ba sa South Korea? Ito yung kwento. Kwento na naman, pasensya na po ha. Para makilala nyo ako, syempre. Papasukin nyo ba yung bagay, no? Nang hindi nyo kilala kung sino yung may-ari? Mas maganda kung kilala nyo yung may-ari kung hindi yung Poncio Pilato lang ang inisip na pangalan, nagtayo ng center. Ingat kayo. Marami po ako napasukan na center, na pagtrabawan na center na talaga namang walay. Alright? Kaya nung nagkaroon tayo sariling center, binigay natin yung best natin, no? Okay, mga kababayan, 2005, nagsimula ang EPS Korea. Ang tagal na papala nito. Pero hindi pa huli mga kababayan. Hindi pa huli ang lahat, ha? Pwede pa. Bukas pa rin. Kahit 2005 nagsimula. Ito pong kumpare ko, kababayan ko, katrabaho ko, ay nakapagtrabaho. Siya po ay napadala ng unang-unang batch na makapagtrabaho sa South Korea. Sabi ko, pare, mauna ka. Sige, tignan ko kung matutuloy ka. Okay. Ganun tayo minsan no? Alright. Pero nung napunta po siya, hinikayat niya po ko. At the second batch, 2006. Sumunod po ako sa kanya. Pero, dumaan tayo sa proseso na pinagdaanan niya na pagdadaanan ninyo. Napasa ko yung exam, ayun nga po, papaalis na po. May employer na ako. Medical ko po. Nung medical, mga kababayan, hindi ko po napasa yung exam. Nakakalungkot na kwento ni Teacher Roland na ang sakit ko pala na, okay, nung nagpa-medical ako, na kinagulat ng nanay kong nurse at mga katrabaho ko kasi alam nila okay ako sa medical, na meron na pala akong hepatitis B. Mga kababayan, isang sakit na bawal sa South Korea, ha? Alright? At wala pong lunas ang hepatitis B. Sir, mukhang okay ka naman. Opo, hepatitis B, healthy carrier non-reactive. Okay? Nag-try akong pababain yung enzyme pero wala pong nangyari. Sa makatuwid mga kababayan, dahil doon sa sakit ko, hindi po ako pwedeng makapag-Korea at hindi po ako nakapag-Korea. Nasayang po lahat. Ang gastos ko na umabot po ako halos ng 70,000, no? Dati mga kababayan, hindi ko maintindihan bakit sa dami-dami ng sakit ako pa. Yun pa, no? Bakit sa dami-dami ng tao ako pa yung magkakasakit ng ganon. Na gumuho po yung aking mundo. Iyak po ako ng iyak. Hindi po ako naka-move on basta. Alright? Anyways mga kababayan, ngayon naintindihan ko na kung ba't hindi ako nakaalis. Para palang sakripisyo yung pangarap ko na hindi ako makapag-Korea para pala makapagpatupad ng mas maraming pangarap. No? Na makatulong makapagtrabaho sa South Korea. Mga kababayan, hindi man ako nakaalis papunta sa South Korea, may nakadiscover sa akin mag-asawang Koreano na ginawa po nila akong general manager ng halos 6 na taon. Okay? Yan, ang kanilang negosyo Korean grocery, Korean restaurant, Korean dormitory, Korean school. Kaya marami po akong nakahalubilo sa aking karera, no? Yan, na para na rin ako nakapagtrabaho sa South Korea. Again, mga kababayan, this is my Facebook.
Ayan, okay, sa mga hindi po makapanood, i-PM nyo rin ako mamaya, ipapanood ko sa inyo yung replay nito sa Facebook, no? Okay ba yon? So, wag kayong mag-alala sa mga hindi makapanood. Ito po, okay, I have 52,000 followers. Yan. Siguro naman, no, baka may magtanong, Sir, legit ba to? Sir, legit ka ba? Okay. Yan, kayo po, gawa po kayo ng account, paabutin nyo ng 50,000 followers, no? Yan, kahit 30,000 na lang. Hindi po ako aabot ng ganyan kung ako po ay nanloloko ng tao. Tama po ba? Alright? Ayan, i-follow nyo na lang po ako sa aking YouTube, Teacher Jologs. Okay? Yan. Pati sa TikTok, Teacher Jologs po. Kung gusto nyong makita, no? Kung paano magturo si Teacher Jologs, ayan po, sa YouTube po. Meron po ako dyan, no? Na nagle-lesson po ako ng aking expertise. Again, ang expertise ko po yung exam, no? Yan. At may sarili po akong website, ha? Yan, teacherroland.ph. Etong website na to, anong function nito? Anong silbi nito? Naku po, ito po yung sikreto ko. Ako lang ang meron nito sa buong Pilipinas. Na lahat po ng mga estudyante ko ay dumadaan po sa practice exam bago pa sila mag-exam mismo sa POEA o DMW. Okay? Ang lahat ng estudyante ko ay nag-e-exam o nagpa-practice exam 10 hanggang 20 times bago pa sila mag-exam ng mismong exam. Kaya lahat po ng mga estudyante ko, sinisigurado namin, no, hasado na sa exam bago pa mag-exam. Ayun po ang sekreto ko. Again, mga kababayan, ang expertise ko, yung Korean language exam. This is why, okay, Roland Flores Korean Language Review Center po. Hindi po ako recruiter, hindi po ako agency. Yan. At 11 branches na po tayo, ha? Kung tatanungin nyo po, no? Yan, kung ako po ba ay legit, muli, hindi po ako makakapag-establish, no, ng 11 branches kung hindi po ako sumusunod sa batas. 7 years, 8 years na po, no, ang aking kumpanya. Alright? So, ito na po. Paano ba makapag-Korea? Una, bakit ba may ganito? Ang problema ng South Korea ay populasyon. Kulang sila sa tao, malamang kulang sila sa manggagawa. Kaya sila po ay kumukuha ng manggagawa sa iba't ibang bansa kasama ang Pilipinas po. Kinuha ko to sa kanilang website. Alright? Pero sabi dito ha, dapat daw yung gobyerno ng bansang nagpapadala sa kanila ng mga manggagawa ay maging responsable sa pagpili at pagpapaalis ng tao. Kaya naman, ang South Korea mga kababayan ay nagpapadala ng exam sa Pilipinas at hinahandle po ito, no, ng ating gobyerno. Mga kababayan, kapag napasa nyo po yung Korean language exam at medical, ang gobyerno natin ipinapadala po automatically ang inyong pangalan, ang inyong electronic resume sa South Korea at dito po no sa Human Resource Department ng South Korea for Foreign Workers napunta ang mga factory owners para pumili ng factory workers. Mapipili ka, yes, ng factory owner, yes, na Koreano, yes, kapag napasa nyo po yung exam at medical. So sa mga tuwid mga kababayan, tandaan nyo po, wala pong recruitan dito, walang palakasan, walang apla-applyan, walang agency. Alright? Dapat mapasa mo po yung exam at yung medical mo. Alright? That's the only way para maging aplikante ka. Okay? Yan, isang beses sa isang taon ng exam, yes, no? At ang Philippines, average of 3,000, pero ngayon nabago po. Mas marami na pong kinukuha sa bansang Pilipinas. Salamat po sa South Korea sa pagpili sa Pilipinas ng mas marami ngayon. Okay? Pumalo po ng halos 9,000 ang hinire ng South Korea sa bansang Pilipinas noong nakaraang taon. At mas marami daw po ngayon matapos ang taon. Pero tandaan nyo pa mga kababayan, hindi po kayo makakapili ng trabaho. Ang mga factory owners, baka sila ay may-ari ng paggawa ng bakal, plastic, papel, karton, electronics, garments, tela, food, farming, livestock, construction, shipbuilding, kahoy. So mga kababayan, dapat nakahanda po kayo kung ano po ang magiging trabaho ninyo. Alright? Wala pong trabahong petiks para kumita ka ng halos 100,000. Walang magaang na trabaho mga kababayan ha. Okay? Yan alam ko po kung gaano kahirap ang ginagawa. No, swerte nyo kung medyo madali yung trabaho ninyo. Pero maganda mga kababayan, no, libre ang tirahan.
Alright? Usually provided po talaga ng kumpanya, no? Pagkain, may libreng pagkain, tanghalian, maswerte ka pati hapunan, mas maswerte ka kung agahan, tanghalihan, hapunan, libre. Pero for sure, lunchtime, libre po, no? Mga kababayan, sasahod ka po ng napakalaking halaga. 89,000 na po. Mahigit 2 milyon won. Imagine, i-withdraw mo yan. Ilalagay mo sa wallet mo. E di wasak ang wallet mo. Okay, kwentuhan muna tayo ha. Tunay na payslip. Tunay na estudyante po namin yan. Okay, hindi po edited yan. Pasensya na, malabo na. Tunay na kuha ng estudyante ko sa Korea. Okay? Dating call center agent. Sinubukan, ngayon po factory workers sa Korea na dating sumasahod sa call center ng 25,000, ngayon po ay 82,000. Ang tanong, okay lang po ba na maglilipat kayo ng ganung trabaho? Ito po, no, yung 9 years na nagtatrabaho sa Mall of Asia. Okay, ito pong 82,000, ito po yung sahod last year. Minimum salary po, walang overtime yan. Okay? 2022 ang minimum salary 82, ngayong taon 86, next year 89. Taon-taon tumataas ang sahod sa South Korea. Isa sa pinakabatang natulungan natin. 19 years old, nagka-college, pero may isa siyang anak. Ginusto niya makapag-Korea para sa anak niya. Okay, shoutout po sa mga estudyanteng nanonood ngayon. Kung ikaw ay estudyante ngayon, pag-isipan mo na. Okay, marami na po ako nakitang ganyan, no? Pasensya na, para akong bad influence. Okay, mas pinupush ko kayo mag-Korea kaysa magtapos sa pag-aaral, no? Anyways, mga kababayan, shoutout po sa lahat ng tindera. Okay, ito yung isa sa mga natulungan natin tindera. Bali, 4 na tindera. May bisita ba akong tindera ngayon? Okay, shoutout po sa inyo, pa-comment naman. Okay, tingnan nyo naman ang pagbabago ni Miss Yumi from Las Piñas. Okay, 21 years old. Wala rin pong professional work experience. Tagabantay ng tindahan. Alright, anyways, one of my secretary from Pangasinan. Shoutout po sa lahat mga taga Pangasinan. Marami na rin tayo natulungan from Pangasinan. Tingnan nyo yung sahod, ha? 109. Isipin nyo na lang, 109,000. Okay, 109,000 na sahod mo kada buwan. After 10 months, magkano na yun? Pakibilang na lang po, no? Ulitin ko lang po. 109,000 multiply by 10 months or 10, magkano na yun? Okay? Baka hindi nyo pa nabilang. Tulungan ko po kayo. Okay? That is 1 million na po mahigit, mga kababayan. Mantakin nyo, halos wala pang isang taon. Okay? 1 million na po ang kinita ninyo. Alright? So again, no, this is my student, my former secretary also. Okay? Ito po yung payslip niya. Okay? At ayan po siya sa South Korea. Yan po yung hinatid ko po, no, sa airport po. At marami pa kaming larawan, syempre, no? Yeah, one of my staff ko rin po ito. Personal driver ko po ito. Dating naghahabal-habal driver sa Cebu at dating namamasada, no, ng multicab dyan sa Davao. From Digos, Davao. Okay, alam nyo po, no, 1 year bago siya nakapag-enroll sa akin. Pinaghandaan niya po kasi. Okay, shout out po, no, mamaya. So, ulitin ko lang, no, 1 year bago po siya nakapag-enroll. Okay, pero dahil naniniwala po siya, no, sa mga natulungan ko na gusto niya mapabilang sa isa, okay, naging personal driver ko pa. No, kaya very proud ako sa aking estudyante rin at naging empleyado rin, no, sa aking kumpanya. Okay, simpleng magsasaka. Meron po ba akong mga bisita magsasaka? Shout out naman po sa inyo. Okay, nung napanood po ito, nag-isip ng malalim po ito. Nabatak po sa pagsasaka. Walang problema sa trabaho. Kaya niya daw harapin ang lahat ng trabaho. Kasi magsasaka siya. Proud po siya. At mananahi din po. Ito po yung trabaho niya sa South Korea. Machine operator niya. Tingnan niyo pa. Kape-kape lang habang nagtatrabaho. No? 127,000 po. Okay? Isa sa pinakamalaki niyang sinahod sa South Korea. Pag ganyan na sahod, may overtime po. No? Okay, shout out po sa lahat ng mga magsasaka po. Okay? Ay, ito po. Nagtatrabaho sa mall. Okay? Ayan, meron po ba mga bisita ko nagtatrabaho sa mall? Ayan, SM Makati yan, mga bossing. Okay? Yung SM Makati, dyan lang po. Napakalapit lang sa akin, 5 minutes. Again, nasa Makati City po tayo, mga kababayan, ha? Okay, ayan, no?
So anyways, ngayon po ay 7 taon nang nasa South Korea si Eric at na-recontract naman siya. Napakagandang lalaki at talentado po ito. Proud na proud po ako dito kay Eric, no? Yeah, shoutout po sa lahat ng mga LGBT. Ayan, isa pong Becky, no? Isa sa napakarami ko ng Becking natulungan. May natulungan na rin tayong transgender ha, lesbian, name it. So sa lahat ng LGBT, shoutout po sa inyo. Lalaki, babae, bakla, tomboy, pwede pong makapagtrabaho, no? Sa South Korea. Kala ko hindi kakayanin ni Bernard, no? Si Berna, yung trabaho sa South Korea. Napunta po siya, take note ha, Bakalan. Sabi ko, Bernard, paano mo kinakaya yung trabaho mo? Sir, nagbubuhat ako ng sako-sakong kopra sa probinsya. Kaya, trabahong mahirap, kayang-kaya ko yan, no? Para sa future, no? Ayan po ang kanyang payslip, ha? Okay, ayan, no? Anyways, mga kababayan, one of my staff, no? Ito po, ha? Ito yung office ko sa Davao, no? Proud na proud ako dito. Ito yung isa sa pinakamalaki niyang sinahod, 140,000. Okay, ang pasahod ko sa kanya sa Davao nasa 8,000, 10,000, no? Mantakin nyo yung dating sumasahod. Sige, 10,000 na lang. 10,000 ang sahod dati, ito ang sinahod na pinakamalaki sa South Korea. Kaya mapapaisip po kayo, no? Again, ayan po, no? Suot niya yung aking official jacket ng aking kumpanya. Ayun po yung logo ng kumpanya ko. Okay? At ito po siya sa Korea. Ngayon mas pumayat nga lang siya. Okay? Yan, willing ba kayong pumayat, no? Sa South Korea, syempre magtatrabaho, no? Again, mga kababayan, ito po si Dane. Grade 3 lang ang natapos niya. Okay? Dati po itong kargador ng troso sa Misamis Oriental. Okay? Grade 3 lang natapos. Nagpunta sa Maynila, baka sakaling mabago ang buhay niya. Dahil sa grade 3 lang ang natapos niya, ang napapasukan trabaho, construction at janitor. Nagano pa ito, janitor pa sa isang sikat na convenience store, no? Mga kababayan, ito po, nakakagulat ang unang sahod niya. 20 days ang pinasok, 142,000. 20 days ha. Yan, huwag kayong magulat kasi may holiday po dyan. Okay? 3 araw na holiday. Kaya po times 2 po yung kanyang salary, no? Yan, ganyan po sa Korea ha, pag holiday, no? So again, sa mga kababayan ko, imagine an opportunity. Imagine ang trabaho, no, na kahit hindi ka nakatapos ng pag-aaral, kahit wala kang experience, maaaring mabago ang buhay mo. Hamon ko po sa inyo yan, mga kababayan. Pag-isipan nyo po. Ito naman, mga kababayan, ito lang, no, yung mahirap sa South Korea. Yung wala kang day off. Pero ganyan na sahod. Okay lang po ba, mga kababayan, wala kayong day off? Magtatrabaho kayo Monday to Sunday. Pero ganyan na sahod. Yan, medyo nakakapagod lang po talaga. Pero yun, hindi po kayo pwedeng tumanggi. Ito po, bukod sa walang day off na, ang pasok, 8 to 10. Kaya nyo bang magtrabaho ng ganon kung minsan? Alas 8 ng umaga hanggang alas 10. Comment lang po sa comment section. Sana kayanin nyo rin. From Island of Catanduanes, no? Ito po, umiyak eh. Call center agent, pagdating sa Korea, lutuan ng bakal. Nabigla po ang katawan niya. Na feeling niya mamamatay siya sa trabaho niya. Gustong-gusto niya nang umuwi. Pinilit lang namin na kayanin niyang trabaho. Mag-alaksan na lang paulit-ulit. Pero nung nakita niyang sahod niya, napawi yung pagod niya. Ngayon po may 3-story na, 3-story house sa Hagonoy, Bulacan at patuloy po nagtatrabaho sa South Korea. May mga ganong kwento, mga kababayan. Ito po, no, salesman, no, from Cebu. Wala pa isang taon, nakapagtayo na ng bahay. At occasionally, no, pwede kayo sumahod ng ganito pag holiday, no? So mga kababayan, yung mga pinapakita ko po sa inyo, no, hindi po hadlang kung kulang kayo sa edukasyon. Wala rin pong problema kung wala kayong work experience. Kung ano man kayo ngayon, pwede po. So again, mga kababayan, 89,000 po naghihintay sa atin. Magkano po bang sahod natin ngayon? May natitira po ba sa sahod? Okay? Sa mga lahat ng bisita ko, no? Ano pong trabaho ninyo ngayon? Magkano sinasahod nyo kada buwan? At ilang taon na kayo sa inyong trabaho? Yan. Kung okay lang po bang i-share ninyo, ilagay nyo po sa comment section, no? Muli, mga kababayan, no? Ano pong trabaho ninyo? Magkano sahod nyo kada buwan? Ilang taon na kayo sa trabaho ninyo? Meron po tayo dito, seaman, 10 years.
Mantakin nyo, 10 years seaman ha. Walang nangyari sa kanyang buhay. Wala siya napundar. Okay. 30,000 na sahod ha. 3 ang anak. Pero ang mahirap daw sa kanyang pagsisiman pag dumaong yung barko. Halos 2 to 4 months bago daw ulit lumayag yung barko na pinapasukan niya. Kaya natitenga siya sa Manila, yung naiipon niya, nagagastos niya po, at meron po siyang 3 anak. Pero mga kababayan, nakapag Korea, mag-isang taon na rin. Alam niyo po, kinamusta ko po ito. Proud na proud po siya, no? First time niya daw nakahawak ng almost 1 million sa kanyang bank account na never nangyari doon sa pagsisiman niya. Seaman na po ito ha. Okay, eto po, no, shoutout to ulit sa lahat ng security guard. Okay. Kala niya, security guard forever na lang siya. One shot sa exam, take note. Hindi siya bumaksak. Isang exam, pasado. 14 years security guard mga kababayan. Sinubukan, pumasa at ayan, nakapag-Korea po. Shoutout po sa lahat ng government employee. Ito po, pinakamatagal. 16 years government employee. Kala niya, forever na siyang government employee na wala namang nagbabago sa buhay niya. Wala rin siyang kasiguraduhan sa future niya. At 36 years old, nakapag-Korea pa siya. At tuluyan pong nabago po ang buhay niya. Okay? Ito po isang himala sa aking karera. Mga kababayan, 39 years old na hired. 19 years factory worker. Mga kababayan, wala pong lokohan dito. Okay, lahat po ng pinapakita ko mga estudyante po ng aking center, mga totoong istorya po ito. Yan, siguro po naintindihan niyo na po kung bakit umabot po ako, no, ng 52,000 followers mga kababayan, no. Okay, yan, sa mga hindi pa rin po naniniwala, kayo pong bahala. Wala naman po itong pilitan eh. Okay, gusto ko lang ikwento yung istorya nila. Baka sakali ay, bawal po yung nag-exam po siya, 37 years old ha. Yan, kamustahin muna natin yung mga nag-comment. Salamat po. Salamat po sa mga nag-comment. Okay. Yan, meron tayong conductor. Okay, conductor, ayun nga, meron na tayong conductor, nakalimutan. Jam. Conductor ng Jam. Okay, hindi ko makakalimutan yan, no? 20 hours. Waitress sa Dubai. Okay, yan, salamat po sa inyo. Banker, banker, saan to? Sa casino? DH22, walang natitira. Sakit po, no? 8 years na, okay? Sales assistant, 18K, driver. Uy, not bad, ha? Okay, senior high school, okay yan. 45, may 2 kapatid na pagtapos. Good for you, no? Casino dealer, 6 years. Uy, wow, no? Okay, 4 years government employee, okay? Nag-resign na po, walang ipon, okay? Pero natapos ang asawa ko sakali, wow, no? Saudi, DH, no? Yan, maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay? Yan, alam niyo po, isa sa himala, ha? Ang pinagtataka namin, paano siya na-hired at her age, na 39 years old from Cebu, siguro nakita yung factory working experience niya. Pero hindi ko po sinasabi kailangan may factory working experience kayo. Di ba kanina, walang work experience na hired. Ito pong kasama niya sa larawan, si Miss Melody ng Davao. Alright? Staff ko po ito at teacher po ito ng Davao branch. Wala po siyang factory working experience. Pero mga kababayan, magkasama po sila sa isang kumpanya. At ang edad po ni Miss Melody, 37 years old siyang na-hire. Again, na-hire po si Miss Hazel, 39 years old, 37 naman si Miss Hazel. Ang kumpanya nila, okay, ang tanging reklamo nila sa aking dalawa, araw-araw silang malansa. Alright? Nagtatrabaho po sila sa factory ng delata na seafood. Okay, sa mga nanonood sa akin, okay lang po ba? Araw-araw kayong amoy malansa kung sakali, ha? Okay, syempre, no? Mas malaki ang sahod po, no? Na mga estudyante namin yan. Okay? Anyways, mga kababayan, paki-screenshot na lang ito. Sa lahat ng mga nanonood sa akin ngayon, mga kababayan. Okay? Yakapin nyo yung mga asawa nyo ngayon, no? Yakapin nyo yung mga anak ninyo, tignan nyo, pagmasdan nyo yung mga anak ninyo, tignan nyo po bawat sulok ng bahay nyo ngayon. Eto na po ba? Eto na nga ba
Ulitin ko lang po, no? Ako po si Teacher Roland, no? Teacher Jologs. Okay? Meron po akong 52,000 followers. Sa karera ko po, halos 1,000 na po ang natulungan kong mabago ang buhay sa tulong ng napakagandang opportunity na ito. Okay? Pag-isipan nyo maigi po, no? Wala naman po itong pilitan, no? Pero bago po silang nakapagtrabaho sa South Korea, marami rin po silang pinagdaanan na ako po yung magsisilbing gabay, mag-aalalay, mag-aakay sa inyo. Again, simula sa simula hanggang sa mahatid ko po kayo sa airport. Okay, yung lahat ng natulungan ko, ganyan lang din po sila nanood po sa akin. Nakinig po sa akin, no? Alright, maglalaan kayo ng oras at panahon, no, para maipasa exam at sana healthy po kayo. Okay, wag na po yung 150,000, wag na po yung 120,000. Halimbawa na lang mga kababayan, 100,000 monthly. Magpapadala kayo sa Pilipinas, siguro sakto na at sapat na 30,000. Ang pinaka main goal ninyo, hindi ako magkakalimot sa pagpapaalala, 70% itabi nyo sa sahod ninyo, 30% ipadala nyo sa pamilya ninyo. Pag sinabi ng asawa ninyo na kulang pa yung 30%, o yung 30,000, magtaka ka na. Kasi nung nandito ka sa Pilipinas, hindi mo nabibigay yan sa pamilya mo. Ngayon sasabihin kulang pa daw. Magtaka ka na, no? Baka binibigay kay kumpare. Joke lang. 70% ng salary mo, i-multiply natin ng 5 taon sa Korea. Pag tinotal po natin, nakakagulat na 4.2 million pesos. Hindi pa kasama ang back pay. Sama natin. Ang nakakashock po dito, yung back pay po ay napakalaki. Baka umabot po kayo ng 2 milyon. So mga kababayan, ang sinasabi ko po ngayon, 5 taon, 6 na milyon. Sorry, 5 taon, ayun nga po, 6 na milyon. Pwede na po bang makabili ng bahay lote? Pwede na po bang makabili ng farm lot? Pwede na po bang ipang negosyo? Pwede na po bang ma-secure ang future ng inyong pamilya? Okay? Yan muli, pag-isipan nyong maigi mga kababayan. No? Okay? Anyway, sa mga kababayan, alright. So, nagbibigay po ang bonus, no, ang South Korea tuwing Thanksgiving, New Year. Alright, yun nga po, back pay po, napakalaki. Ito po totoong dokumento mula sa estudyante kong 6 na taon na nagtrabaho sa South Korea, dating gasoline boy. Ito yung back pay niya. This was 4 years ago, 4 years ago. Mas malaki na po yung sahod, kaya mas malaki na po yung back pay po. No? Mga kababayan, 3 taon po, no, ang kontrata ninyo na pwede nyo pa-extend ng 2 taon. No? So, 5 years po kayo sa Korea halos. Alright? Pag natapos ang kontrata ninyo, gusto nyo bumalik ng Korea, mag-exam lang ulit. Ipasa yung exam, makabalik kayo ulit. Pero kapag kayo po ay masipag, nagustuhan ng amo ninyo, okay, pwede po kayong ma-recontract, no, ng inyong amo. Yan, mga kababayan, maganda po ang South Korea at ang kanilang mga produkto. Kaya po, sikat na sikat po sa buong mundo. No? Kaya naman po, no, tuloy-tuloy po ang production na papagawa ng mga bagay-bagay mula sa South Korea. No? Number 1, selling appliances. No? Yan, at lalo na yung kanilang music industry, Korean drama, pagkain, sikat na rin po sa buong mundo. No? Pati Labor Day, bigyan po kayo ng ganitong parangal, basta masipag lang kayo, bibigyan kayo ng plaque na kahit hindi nyo naintindihan, masaya po kayo. At ang maganda sa South Korea, mga kababayan, walang placement fee. Alright? Pero, eto na po. Puro magagandang sinabi ko, dito na tayo sa pangit. No? Sana naka-ready kayo kung ano yung pangit. Mga kababayan, kung kayo po ay mainipin, hindi makapaghintay, pinapayo ko pong wag na kayong mag-Korea. Muli, halos 1 beses lamang ang exam sa 1 taon. Kung di nyo po mahihintay yon, wag po kayong mag-Korea. Kaya naman, habang naghihintay kung kailan yung exam, dapat pinaghahandaan mo yung exam. So muli mga kababayan, may exam. So kailangan mag-aral. Again, ulitin ko lang po, ang expertise ko yung exam mismo mga kababayan. Ha? Okay, kaya nga po ako review center. Alright? So mga kababayan, yung register, mahirap yan kapag onti lang ang kailangan. Pero madali yan kapag marami pong kailangan. No? Yan, lalo na sa mga susunod, marami po. Sana umabot po ng 30,000 okay, na slots. Alright?
Nakita nyo po yung sahod ng walang overtime. Sakto lang. Again, ang minimum ng walang overtime, 89,000 pesos. Yung iba naman, sagad sa overtime, pagod sa trabaho, masakit sa katawan. Pero tandaan nyo ha, hindi po kayo pare-pares na magiging trabaho. Hindi po yan pantay-pantay. May marumi, may delikado kapag makina. May napakahirap paguran, no? At may iba na pupunta sa highly hazardous jobs. Na syempre, ang Korea naman ay sumusunod sa safety standard. Okay, at ito nga po, balikan ko po ulit yung sinabi ko patungkol sa babae. Sa lahat po ng mga babae po na bisita ko ngayon, no, sa lahat ng aspirants na babae, no, ibahin niyo po si Teacher Roland. Ayaw ko pong magpaasa ng tao, manloko ng tao. Kaya sasabihin ko yung totoo. Alright, alam niyo po, nanggaling ako sa mga iba-ibang center, hindi nila to sasabihin, makapag-enroll lang kayo sa kanila. Again, ibahin niyo po ako. Girls, yes, no, tama po kayo. Hindi po nagsisinungaling ang mga larawan na pinakita ko. Okay? Ang tsansa na makakapag-Korea kayo dito ay napakababa. Sa mga boys, pag napasan nyo po yung exam at medical, bibigyan ko po ng 100% assurance na kayo po'y makakapagtrabaho sa South Korea. Okay? Basta okay yung medical ninyo. Mapasa yung exam, okay yung medical. Hintay lang, pasok kayo dito. Sa girls, siguro mga 10 to 20% chance. Alright? So mga girls, ang gagamitin kong terminology ha, okay, ay subok. Subok lang po ito. Nasa sa inyo kung gusto nyong subukan. Okay, subok lang po. Walang kasiguraduhan ha. Okay, kaya naman hindi ko po ina-advise na kung 39 ka na ngayon, mag-enroll ka. 37, alanganin na rin po ha. So girls na 37, 38, 39, wag na pong tumuloy ha. Pasensya na po. Okay, yan. At tao dito, merong validity yung exam. No? Pag napasa nyo girls yung exam, ang validity ng exam sa girls, 2 to 3 years eh. Kapag hindi ka pa rin na-hire within 2 to 3 years, better take the exam again and wait again. No? So yun po yung yung sa sistemang EPS Korea pagdating sa babaeng aplikante ha. Wala akong magagawa dito, wala rin tayong magagawa dito o ang gobyerno ng Pilipinas po, no? Pero alam niyo mga kababayan, no, dati-rate sa 100 umaalis, 1, 2, 3 babae ang kasama. Pero ngayon po, nagbabago po yung bilang. Pinakamarami ko nakita no ay 30 na female aspirants or applicants ang umalis. Ang ibig sabihin nito no, na kahit papaano mga kababayan na nare-recognize na ng Koreano na yung trabahong panglalaki ay kaya rin no ng pambabae. Gaya ng kwento ko kanina no na si Maribeth Pumar na 49 ang trabaho sa Korea. Okay, ay grinder at welder po. Sana naintindihan po no sa lahat ng mga babaeng bisita ko ngayon, no? Ano bang requirement dito? Hindi po kayo makakapag-exam nang wala po kayong passport. So passport is a must para makapag-exam. Okay? Para naman sa wala pang passport pero gusto na mag-start, mag-aral at yun nga po mag-enroll sa aking review center, pwede naman po, ha? Kahit walang passport. Sa mga wala pang passport na hindi alam kung paano kumuha ng passport, gagabayan namin kayo kung paano. Okay? During sa registration ng exam, kasama niyo po kami. Gagabayan po namin kayo at tutulungan po namin kayo. Subok na yan. Kaya nga marami tayo natutulungan eh. At ang Korean language mga kababayan, madaling aralin yung pagsusulat ha? At yung pagbabasa. Okay? Pero, tsatsagain nyo po. No? Yan. Siguro po lahat po ay excited na malaman kung magkano po ang aking service. Alright, ito po yung ating service mga kababayan. Paki-screenshot na lang po. Yan, screenshot po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Mga kababayan, ang aking tuition o enrollment po, no, ay one-time lifetime payment. Ang ibig ko sabihin, halimbawa, kayo po ay nag-enroll sa akin, no, 8,000 pesos na may kasama ng 3 libro.
Yes, 3 libro. 8,000. May kasama pang uniform, ID lace, ID. Libre na yan. Halimbawa, kayo po ay nag-exam, no, ng March, pero inaway ka ng jowa mo. Di bumaksak ka. Okay? Pwede ka ulit mag-aral, no? Mag-aral ka ng course, mag-review ka, mag-special class ka, okay? Mag-practice exam. So, ang dami, no? Aral o yung course, review, tapos special class, tapos practice exam. Lahat yung kasama na po. Wala na po kayong babayaran. Bumaksak ka, ulitin mo ulit, walang problema sa akin. Kahit ulit-ulitin mo po yung prosesong iyon, walang problema sa akin. Isang beses ka lang po magbabayad hanggat hindi ka nakakaalis. Sana po naintindihan. One-time, lifetime payment, unlimited. Alright? Kaya baka nakita nyo sa post ko, pag chinek nyo yung profile ko, meron nag-aral 2017. Nag-exam po siya 2018, bumaksak, nawalan ng ayaw na ulit. Okay, pero nakita niya, no, na marami tayong natutulungan, na-inspire, sumubok ulit, nag-aral ulit, no, wala nang binayad, nakaalis na po. After 4 years. Okay? So, ganun po yung ating serbisyo, no? Yan, lifetime po. Okay, nung ako po yung nagtatrabaho sa ibang center, ha? 25,000, 12,000, 10,000. Ang malupit, walang libro. Sabi ko naman sa inyo no? Inspirasyon ko yung mga pinasukan kong center, mga kababayan, no? Yeah, I'm giving the best, no? Yan, for 7 years, hindi po ako nagtaas. Okay? Yes, malaki yan, 8,000. Pero tandaan nyo po, kayo po yung nag-enroll sa number 1 Korean language center sa buong Pilipinas. Na meron po tayong branch sa Makati, Davao, Cebu, Sorsogon, Calamba, Sibulan, Dumaguete, Digos, Davao, Monumento, Caloocan, Cubao, Bacoor, Cavite, at of course, yung bago namin, San Fernando, La Union. Mga kababayan, saan mag-e-exam? Ito yung medyo challenge po, no? Dito po kayo mag-e-exam sa Maynila, sa mismong PUEA na ngayon ay DMW na po, no? Ang kagandahan, huwag ka mag-alala. Kung wala kayong matutuluyan sa Maynila, libre po kayong tumuloy kapag mag-e-exam na po kayo. Kahit 3 hanggang 5 araw bago kayo mag-exam, ha? Bago at matapos kayo mag-exam. Ulitin ko lang, ha? Yes, libre ang tuluyan mo sa Makati kapag mag-exam ka na. Wala pong ibang center sa Pilipinas ang nag-o-offer ng ganong service. Kaya nga po number 1 po tayo. Okay? At kami po ang magagabay sa inyo. Okay? Ayan. Miss strict lang po ako. Bawal pong basta-basta. Okay, yan. Siyempre, pagkakaingatan po namin kayo dito. Okay? Sa Makati. Alright? Ang tanong, ano ang exam? Ulitin ko lang po. 1 to 40 points, multiple choice, walang English translation po ito. Parang ito, isang tanong sa exam na nagtatanong patungkol sa bagay. Yes, bagay po ito. Okay? Meron pong 300 bagay kayong sasauluhin. Ulitin ko lang. Magsasaulo po kayo ng 300 bagay na sa wikang Koreano. Yun po yung tsatsagain ninyo. Okay, para masagutan ito. Okay? Huwag kayong mag-alala, no? Yung bagay sa exam, 3 hanggang 5 beses lumalabas sa exam. So magsaulo ka man ng 300 bagay na salita na Korean, alright? Panigurado, okay? Masasagot mo naman ito, no? Na meron ka ng 5 points. Sir, anong passing score? Kailangan po at least maka 22 points kayo, ha? Out of 40 para mapasa sa exam. Meron din pong tanong na patungkol sa lugar. Ito madali lang mga kababayan, no? Kasi magsasaulo lang po kayo mga more or less 30 to 40 words para makapag-generate ng 1 point. So walang palya na lumalabas po ito sa exam, ha? Again, mga kababayan, ulitin ko lang, ang expertise ko yung exam. Pinakamadali sa exam yung pagbibilang. Meron po ito, at least isa. Marunong kang magbilang, Hanadul, Setnet, etc. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masasagutan mo ito. At ang pinakamarami sa exam mga kababayan, pandiwa. Okay, nasa halos 500 salita. No? Anyways mga kababayan, kung tatanungin ko po kayo, doon sa 300 bagay, baka may alam na kayo.
Tignan natin sa comment section. Okay? Baka masagot po kaagad ng mga bisita ko. Ano pong tawag doon sa pagkain na Koreano na maanghang na ginawa po sa Chinese cabbage? Okay? Comment nyo lang sa comment section. Pangalawang tanong, ano po yung sikat na inumin na kulay green ng bote ng mga Koreano? Baka alam nyo po yung sagot. Ilagay nyo sa comment section. Yang dalawang salita na alam mo na, okay, ay kasama at lumalabas sa exam. Alright? Mababawasan yung 300 bagay. Okay? Tingnan nga natin, baka may nag-comment. O, tingnan nyo. Alam nyo na eh. So, yung 300 minus 2. Alright? Kasi alam nyo na yung soju at saka kimchi, no? Pero kidding aside, mga kababayan, no? Yan. Verb. Ano bang alam nyong verb? No? Baka alam nyo po sa English yung salitang saranghe. Ayan, lagay nyo lang sa comment section. Pero, mga kababayan, yung total ng salitang sasauluhin nyo nasa around 1,000 words. Okay, within those words. At tandaan nyo, kayo po ay magpa-practice exam ng maraming beses sa akin, no, 10 to 20 times, bago ka pa mag-exam mismo sa POEA. Mantakin mo, bago ka pa mag-exam sa POEA, magpa-practice exam ka sa akin ng 10 to 20 times na animoy replica ng exam. Ang aking exam po o practice exam ay 90%. Okay? Replica ng magiging exam mo. Kung ano yung nakukuha mong score doon, yun po yung possible. Kaya malalaman ko kung papasa ka na sa exam. Kaya nga po ako review center. Kaya nga po expertise ko yung exam. Mga kababayan, ang tsatsagain mo bago lumabas ang exam. Okay? Ang paglalaanan mo yung oras ay makapagsaulo ng 1,000 salita. Kaya yung mga kababayan natin na magsasaka, tambay, walang work experience, security guard, no, professional, etc., tsinaga, magsaulo ng mga salita. Okay, so ngayon alam nyo na kung ano po yung paglalaanan yung oras at pagtsatsagaan po, ha? Okay, kaya naman mga kababayan, still, yan, ang center ko, ang may pinakamaraming natulungan makapasa. Okay, at pinakamaraming natulungan makapagtrabaho sa South Korea, lalo na ng mga nakaraang buwan po. Salamat po. Okay, mga kababayan. No? Okay, alam yung saranghe, ha. Okay, ayan, private tambay. Marami na akong natulungan tambay. Okay, then of course yung medical, ha. Ito concern ko. Sana po wala po kayong medical problems, ha. Okay, sana okay po kayo. Colorblind, walang problema. Putol ang daliri sa kamay, sorry, hindi talaga pwede daw. Okay, yung may tuberculosis, pagaling muna, ha. Pero pag may pilat ka sa baga, malaking problema. Pilat sa baga, malaking problema yan, ha. Sana wala kayong scoliosis. Bawal ang may scoliosis. Siyempre, bawal nga po yung may hepatitis B at AIDS. Sa mga broken-hearted, sa Korea na po kayo mag-move on. Okay? Yan. Sa medical po kami yung magagabay sa inyo. Sisiguraduhin ko yung medical po ay okay po, ha. Hindi kayo basta-basta tatarantaduhin po. No? So again, kailangan mapasa yung exam, ha. Tapos medical exam, ha. At kapag may nakita ka pong kulay blue sa iyong account, ito yung account na ilalagin mo, no? Account to, website mismo sa South Korea. Ayan, pag nakita mo yan, may iyak ka na. Okay, ito na yung nakakaiyak na moment, no? Yan, pag na-hire ka na po, no? Anyways, kapag may na-hire ka na po, madadownload mo kaagad yung kontrata na tutulungan ka po ng aking center. Okay, kasi pipirmahan mo yan, tutulungan ka ng aking center na ipa-print po. Okay, yan yung ating ano. And then of course, ayun nga po, ang papeles na kailangan lang po itong mga ito, okay? Yan na kalimitan ay galing na po sa POE at hindi nga po hinahanapan ng diploma or transcript of records po, no? Yan. Check ko lang po yung quality ng aking video, okay? Tapos po, pag na-hire ka na, ayun po, tatawagan ka, i-email ka o ipopost ka ng POEA. Magti-training po kayo sa POEA, no? Yan mga kababayan. Magti-training kayo sa POEA ng 1 linggo. Pero ulitin ko lang, no? Sa lahat po ng mga nanonood sa akin, ito po yung isa sa pinakamalaking advantage ng aking center ko. Mapunta kayo sa Maynila, libre po yung tuluyan ninyo kapag nasa ganitong profesyon na kayo. Okay, muli ha. Kapag magti-training na kayo, final training bago ka umalis, okay, libre kayo sa tuluyan dito po sa Makati.
Malapit lang po ko sa MRT. Diyan lang po MRT na. Okay, sa likod ng bahay ko. Yung opisina ko dun lang po. Alright? At malapit lang po tayo sa airport. Take note ha, Makati po ito. Napakagandang lugar. Mantakin mo, libre kang makikituloy dito kapag magte-training ka na sa POEA, ha? Ito ay kapag paalis ka na. Okay? Kaya naasikaso namin yung mga estudyante namin, no? Tapos po, ibibigay na po ni Tito Boy, okay, joke lang, ng POEA, itong certificate mo na nagsasabi na dumaan ka sa tamang proseso, na dumaan ka sa gobyerno ng Pilipinas, na dala-dala mo yan pagdating mo sa South Korea, no? So ayun nga po mga kababayan, sana po ay malinaw po sa inyo na para makapagtrabaho sa South Korea ay kailangan pong mapasa ang exam at kailangan po kayong okay ang medical, ha? At hintayin yung ma-hire po kayo. Again, simula sa simula hanggang sa mahatid ko sa airport, sasamahan ko po, no? Pero kapag katapos ng training na ito, okay, meron po kayong pagdadaanan na medyo mabigat, ha? Huwag po kayong magugulat, ha? Na ang gagastusin po ninyo ay may kalakihan. Okay? Yes, wala pong placement fee. Tama, sinabi ko yan. Yes, government to government po. Sinasabi namin yan. Pero may gagastusin pa rin kayo. At yung mga babayaran po ay government. Okay? Aabot po ng 100,000 halos ang gagastusin mo. At higit pa yan kapag wala pong nag-aalalay o naggagabay sa'yo, at lalo na kung wala kang kakilala, wala kang matirahan sa Maynila, paano na ang buhay? Okay? Kaya aabot po yan ng higit 100,000. Alright? So mga kababayan, kung wala ka nyan, bago ka makaalis, maaring makancel ang kontrata mo. Okay? Kapag sinabi po ng government natin, no, na bayaran yan automatically. Pag hindi po, makakancel po. Ito yung medyo mabigat, no? Okay, pero mga kababayan, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Okay. Yan, para masaya yung mga bisita natin, na. Yan. So, anyways, mga kababayan, yes, no, mga kababayan, 100,000 problema nga yan. Pero, ang center ko na rin po, ang team ko na rin po, kami na rin po, ang magpapahiram sa inyo ng 100,000. Okay? Matupad lang yung ipinangako ko simula't simula hanggang sa mahatid natin, no? Yan. I've been doing this since 2017. Ito po yung mga larawan ko 2017. Kasi po, ulitin ko lang ha mga kababayan, galing po ko sa iba-ibang center na nakita ko pagkatapos mong mag-aral, nabigay mo na yung bayad, bahala ka na po sa buhay mo. Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, naging inspirasyon ko po yung mga center na pinasukan ko. Kaya pinangako ko sa sarili ko, pag ako nagkaroon ng sarili kong center, hindi ko po papabayaan yung mga estudyante ko po. Okay? And this is why my new center is the number one. Yung 100,000 pesos again, baka nakita nyo sa Facebook lahat. Alright? Mismo, camera ko yan, ihahatid ko kayo sa airport. Ang malikot pa ako pag driver ninyo. So makita nyo yung profile ko ngayon. Facebook, ito yung aking opisina dito sa Makati. Libre po yung paghahatid. No? Extra charge po yan. Okay? Karangalan ko maghatid ng estudyante kong bagong bayani, no, sa South Korea. Anyways, mga kababayan, no, ihatid ko po kayo, lilipad kayo Korea, pagdating nyo sa Korea, magti-training kayo, susunduin kayo ng amo ninyo, okay, at paalala lang muli, no, boys, sure ball kayo dito, boys, no, yan, pasan nyo yung exam at medical, pasok kayo dito, no, pasok na pwedeng mabago ang buhay ninyo. Sa girls, it's up to you, girls, ha, pwedeng subukan. Para itong dream, believe, survive, pray and wait, no? Yan. Anyways, pagdating nyo sa amo ninyo, kayo pa ang reregaluhan, ha? Okay, ayan.
So anyways, marami kayong regalo pagdating nyo sa trabaho ninyo. Yan. Mensahe lang po mula sa inyong lingkod, no? Teacher Roland, Teacher Jologs, no? Sabi nila, ang buhay nyo daw ngayon ay resulta ng desisyon mo ng nakaraan. Kanina may nakita ako nakapagpatapos yung kanyang kapatid, yung kanyang asawa, nakapag-abroad, nakapagpundar, maganda ang trabaho, maganda ang posisyon, nakatapos ang pag-aaral, good for you. Maganda po yung desisyon na ginawa nyo ng nakaraan. Sa mga bisita ko ngayon na gusto ng mabago ang buhay nila sa mga susunod na panahon, i-claim nyo na po kung gusto nyo po talaga. Last holiday season, last Christmas, last New Year nyo na dito sa Pilipinas ngayon. Sana next year, nasa Korea na po kayo magpapasko at mag-New Year. Pero tandaan po ha, ang tagumpay na makapagtrabaho kayo sa South Korea ay nakadepende po sa tiyaga ninyo magsaulo nung salita. Okay? As easy as that po. Mag-memorize. Okay? Yan. Tiwala lang sa proseso po. Okay? At talagang ganun gagastos din po tayo. Pero yung malaking gastos ako pa. Okay? Kasi, hindi nga po ako recruiter o agency. Sa agency, pag-aalis ka na kailangan mo magbigay. Pero dito, pag-aalis ka na, ako pa yung magbibigay ng napakalaking halaga. Alright? 8,000 po ang service ng aking review center. One time, lifetime payment po. At tandaan nyo po, muli, 8,000, kayo po yung nag-enroll sa aking center, the number 1 Korean language center po, no? Sa buong Pilipinas po. Ayan. Maraming salamat po. Okay, at tapos na po yung aking presentation. Okay, ayan, no? Para naman sa ating klase. Ayan. Ang klase po ng online, okay, ayun po. Sorry po. Okay, ayan. Again, ito po yung aking Facebook. Kung may tanong kayo, mamaya tawagan nyo ako. Siguro gising pa ako mamaya hanggang mamaya, no? Tapos po, sa mga interesado, just simply type yes online, okay, or yes face to face. Kung malapit kayo sa mga branches, no? Yan po yung comment nyo kung interesado kayo para makita po ng ating mga dito, ating mga contact persons, no? Ayan. Salamat po. I-follow nyo po ako sa aking Facebook. Ayan. Uy, dami naman nag-yes. Okay. Yan yung online natin mag-i-start po. Napakarami naka-yes. Salamat po sa napakaraming nag-yes po. Okay, ayan. Layo ng hahabulin ko. Pasensya na. Okay. Nawala na ako. Pakita ko muna yung address ng mga branches ko po. Okay, pakita ko muna yung address. I-stop ko muna po yung ayun, sa mga nanonood po sa Facebook. Yung maraming salamat po sa lahat ng mga bisita ko sa center ko. Salamat po sa inyo. Okay, sa pagbisita nyo po. Alright, ayan, ito po ay naka-pre-recording po. Okay. Yan, at sa mga may katanungan, lapitan nyo po lahat ng staff ko sa lahat ng bisita ng aking center. Maraming salamat po. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Okay, and then of course, may the Lord Jesus bless you all. Merry Christmas and a Happy New Year po. Sana last nyo na Christmas dito at New Year sa Pilipinas po. I-end ko na yung video ko po sa Facebook po.